Bahagyang humupa ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon pero patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad. Gayon din ang pagtiyak na may matatanggap na ayuda ang mga evacuees na halos kalahating taon nang nasa evacuation centers. Ang latest sa Kanlaon sa exclusive agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Bacolod City. Paulo, kamusta na ang sitwasyon ng bulkan? Pinky, maulang gabi mula rito sa Bacolod, bagamat malaki ang ibinaba ng bilang ng volcanic earthquakes na naitala ng PHIVOLCS sa nakaraang 24 oras, masusi pa rin binabantayan ng mga otoridad ang bulkan sakaling may malakas na pagsabog muli gaya ng nangyari noong Martes. Bantay sarado ang Kanlaon Volcano Observatory sa aktibidad ng bulkan. Sa kanilang monitoring, nasa 6 na volcanic earthquake ang naitala sa paligid ng bulkan, mas mababa sa 38 na naitala kahapon. Sa kabila nito, hindi nagpapakakampante ang mga otoridad. So sa ngayon, maaring tayo po ay manatili at alert level 3 since yun nga po medyo yung pagputok po ng ating bulkan ay nagiging mas kwan na po siya. Kumbaga yung sa frequency po niya. Isa si Jiren sa mga kaagad lumikas nung pumutok ang Kanlaon noong Disyembre. Pero yung nakita nilang pagputok noong Mayo 13, isa sa mga ikinagulat nila. Paglabas namin, maraming abo sa labas at ng... Sobrang baho ba? Sobrang baho. Anong amoy na? Parang asupre, parang sulfur? Oo. Si Tatay Rogelio naman, dito na rin naglagi ng 5 buwan. Paglupok gumawa dayon ng aso. Kaya mo to dayon nga pag-kuan namon nga pagpadulog sang iya ka kuan sang mayor, order. Di kay layo kami to, ay kami sa lakyan nga kuan. Isa lamang ito sa mga silid-aralan dito sa La Carlota City College, ang pinakamalaking kampo para sa mga bakwit na lumikas bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Target ngayon ng gobyerno na humanap ng relokasyon upang hindi na kinakailangan pang bumalik ng mga residente ng 6-kilometer permanent danger zone. Pero habang naghihintay ng relokasyon, tuloy naman ang pagpasok ng ayuda sa lugar. Kaninang umaga, binigyan na ng local DSWD sa La Carlota ang ilang bakwit ng ayuda mula sa Quick Response Fund. Tig 5,800 pesos ang napunta sa bawat benepisyaryo. Nangyari ang pagputok ng bulkan ilang oras matapos ang halalan. Natalo dito si incumbent Mayor Rex Halandoon. Sa kabila ng resulta ng eleksyon, agad siyang bumalik sa trabaho para asikasuhin ang pangangailangan ng mga residente ng La Carlota. Anihan doon, apektado ng ashfall ang buong lungsod. May 2 pang barangay ngayon ang hirap sa supply ng tubig dahil sa pagputok ng Kanlaon. Natatampunan noon na-contaminate ng sulfur as yung spring back kasi 2 barangay namin is ang spring ang source no? And then pinutol yung linya para hindi makaapekto ng tubig dito, makontaminate tubig sa poblasyon. Nagpadala naman ng hygiene kits ang Department of Health habang tuloy-tuloy ang pagdodonate ng relief goods sa mga evacuation center. Pinky, sa ngayon ay pinag-uusapan na ng Office of Civil Defense at ng iba pang science-based agencies ng gobyerno kung saan nga itatayo yung relocation sites na yan. Kabilang din sa mga pinaplano ngayon ay yung pagtatayo ng permanent evacuation center sa iba't ibang lugar dito sa Negros Island region. Ngayon, nitong June 17 naman o sa June 17 naman, Pinky, inaasahang gagawin ang isang simulation exercise kung saan ay pag-aaralan at paghahandaan ang isa sa mga senaryo na posibleng halimbawa pumutok ang Bulkang Kanlaon, wag naman sana ay ma-extend. Okay, maraming salamat kay Paulo Barcelon. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Bacolod City.